Tumayo po tayo. Basahin po natin ang sermon passage natin. Mark chapter 8, verses 31 hanggang chapter 9, verse 1 lang. Kunin na natin yung verse 1. So, Mark chapter 8, verse 31. Ito ang banal na salita ng Panginoon. And Jesus began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed. And after 3 days, rise again. And he said this plainly. And Peter took Jesus aside and began to rebuke Jesus. But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter. Nag-rebukean. Jesus rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of men." And calling the crowd to him, kasi yung kausap niya, mga disciples pa yun eh. So verse 34, crowd na yung tinawag niya. And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, "If anyone would come after me, let him deny himself. Take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for Jesus' sake, my sake, and the Gospels will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?" 37. For what can a man give in return for his soul? For whoever is ashamed of Jesus and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory and of his Father with the holy angels. Chapter 9, verse 1. Tapusin lang natin siya. And he said to them, "Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power." This is the word, blessed word of the Lord. Makaupo na po tayo. So, bago tayo magsimula, banggitin ko muna yung chapter 9, verse 1. Kasi hindi ko ito isasama eh. So, explain ko na muna yung sinabi dito ni Jesus na merong mga nakatayo sa harapan nila na hindi mamamatay hanggat di nila nakakita yung kaharian ng Diyos. So, generally, nagpa-pertain to sa resurrection. So, sinabi lang ni Jesus na merong mga hindi pa mamamatay hanggat hindi nila nakikita na nabuhay na muli si Jesus. So, yun yung appearing ng kingdom of God with power. So, anyway, so binanggit ko lang yun kasi hindi kayo isasama sa magiging pangangaral natin dito ngayong umaga. So, nasa series tayo ng sermon sa Book of Mark. Nung binalikan ko, nagsimula pala tayo September. First Sunday ng September. So, nakakakalahati na tayo, more than half na. So dito sa section natin sa Book of Mark, chapter 8 hanggang chapter 10, meron ditong tatlong prediction si Jesus ng kamatayan niya, pagdurusa niya, at pagkabuhay niya muli. Dito na nagsimulang mag-predict si Jesus. Hindi niya to ginagawa ever since. Hindi ito simula pa lang ginagawa niya na. Ngayon niya sinasabi yung prophecy niya tungkol sa sarili niya. Kung ano yung mangyayari sa kanya, na mamamatay siya. And every time, sa tatlong beses sa chapter 8, chapter 9, chapter 10, each time na magpe-predict si Jesus ng kamatayan niya, hindi ito palagi maintindihan ng disciples niya. Sabi ni Jesus, mamatay ako, ganito yung gagawin nila sa akin, i-reject nila ako. Hindi maintindihan ng disciples. They will fail to respond properly. They fail to understand it. At pagkatapos nun, saka magkakaroon ng instruction si Jesus tungkol sa discipleship. 3 times, palaging ganon yung narrative. 3 times, palaging ganon yung pagkakasunod-sunod. Prediction, failure to understand, teaching tungkol sa discipleship. For example, dito sa passage natin, sa chapter 8, verse 31, sabi ni Jesus, magdurusa siya, i-reject siya ng mga religious officials, papatayin siya, mabubuhay siya after 3 days. Anong ginawa ni Apostle Peter? Nirebuke pa siya.
Tinabi si Jesus, Jesus, halika nga dito. Hindi tama yan. Nirebuke si Jesus. Tinabi niya pa. Tapos, saka nagturo si Jesus sa verses 33 onwards tungkol sa ano yung itsura ng discipleship. Ganon din yung mangyayari sa chapter 9. Chapter 9, verse 30 to 31. Sasabi ni Jesus, i-deliver ako doon sa mga authorities, papatayin ako, mabubuhay ako muli. Hindi ulit to maintindihan ng disciples. Actually, sabi sa chapter 9, verse 32, takot silang magtanong kay Jesus. They were afraid to ask. At pagkatapos, nagturo ulit si Jesus na kung sino yung, kung gusto nyong mauna, dapat mahuli kayo. Kung sino mauuna, sila yung mahuhuli. The first shall be last, the last shall be first. Kung sino yung hindi tumatanggap sa pinakamaliit na Kristiyano, ay hindi makapasok sa kaharian. Yung children, ibig sabihin nun, the least believer. Sa chapter 10 naman, sa third announcement ni Jesus, ganun ulit. Sabi niya, i-deliver ako dun sa mga authorities, i-condemn nila ako, i-flag nila ako, i-mamak nila ako, they will kill me, and I will rise again after 3 days. At pagkatapos nun, ay hindi ulit naintindihan ito ng mga disciples niya. And after that, nagturo ulit siya. Sabi niya, the Son of Man came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. So, palaging ganon. Prediction, failure to understand, and then teaching, instruction about discipleship. At yun yung nakita natin dito. Ito yung una sa 3 predictions ng Panginoong Jesus. Actually, itong chapter 8, 2.5 years na yung discipleship ng mga disciples. Malapit na mamatay si Jesus. Almost 3 years siya bago siya mamatay, di ba? 3 years since nabaptize siya, since nagsimula siya ng ministry. 2.5 years, ang tagal na. Tapos dito nagsimula si Jesus na instruct sila about the cross that He must carry and the cross that they must carry. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. Ang krus ng Panginoon na dapat tularan ng mga Kristiyanong alagad ay hindi katanggap-tanggap sa makamundong isipan. The cross of the Lord, which is to be imitated by the disciples, to be imitated for discipleship, that is unacceptable to the carnal mind. Krus, kailangan tularan ng mga disipulo, hindi katanggap-tanggap sa mga karnal at sa isipan ng mga tao. Si Jesus, pinasan niya yung krus para sa kaligtasan. At ang mga disipulo, pinapapasan sila ng krus para sa pagiging alagad. Different. Magkaiba. Pero parehong krus. Parehong may dapat pasanin. Sinasagot nung passage natin, yung tanong na what does it mean to be a Messiah? Anong itsura ng pagiging isang Mesyas? Anong itsura ng pagiging Kristo? Likewise, sinasagot rin ng passage natin yung tanong na what does it mean to be a disciple? Anong itsura ng pagiging alagad? Anong itsura ng pagiging Kristo? Anong itsura ng pagiging alagad ng Kristo? Sinasagot yan nitong passage natin mismo. The way of the Messiah in verses 31 to 33, and the way of following the Messiah in verses 34 until chapter 9, verse 1. Kaya dito sa pangangaral natin na to, tignan muna natin what it means to be the prophesied Christ. Anong itsura ng pagiging isang Kristo? Nirebuke ni Peter si Jesus. Peter took Jesus aside and began to rebuke him. Yung word na ginamit dyan, isang word lang yan sa Greek, yung word na took hold of him. Isang word lang yon. Pero, meron yung diwa na ginrab ni Peter si Jesus, either by the arm or by the robe. Literal na sinabi, halika dito. Tinabi niya. Of course, that is out of respect. Ayaw niyang publicly i-rebuke si Jesus. So, privately niya ni-rebuke si Jesus sa akala niyang
mali yung Panginoong Jesus. Peter began to earnestly and lovingly rebuke Jesus. Pero, dahil yon sa misconception ni Peter. Dahil sa misconception ng mga Jewish people during their time. Para sa kanila, yung idea ng isang suffering Messiah, it's incomprehensible. Ikaw yung Messiah? Ikaw yung hari, pari at propeta? Ikaw yung nasa taas ng lahat ng institusyon? Ikaw yung itinalagang hari? Palm Sunday, no? Palm Sunday. Hari. Tapos ang sinasabi mo, pinoprophesy mo, magdurusa ka, i-reject ka, papatayin ka? Nonsense. Unacceptable. Hindi marap ni Peter sa isipan niya na ang isang pinuno ay mamamatay at tatanggihan ng buong Israel. It was abhorrent not just to Peter but to the 12. Kasi meron silang idea na itong Messiah is a temporary king. Political king. Ang purpose niya ay patumbahin ang Roman Empire, itayo ang glory ng Israel. Yun ang perception nila. Yun yung naisip nila. Kaya pag naisip nilang mamamatay itong Messiah na to, hindi nila kayang isipin yan. At nirebuke siya ni Jesus. Yeah, rebukean silang dalawa eh. Nirebuke ni Peter si Jesus, nirebuke ni Jesus si Peter. At ano rebuke ni Jesus? Sabi ni Jesus, "Get thee behind me, Satan." Satanas, umalis ka. Ba't ganun yung sinasabi ni Jesus? Dahil yung ganong klase ng perception, way of thinking, ay satanic. Ano yun? Ano yung ganong klase ng pag-iisip? Ang sabi ni Jesus, nag-iisip ka sa isipan ng tao. Hindi ka nag-iisip sa isipan ng Diyos. Your thoughts are the thoughts of men, not the thoughts of God. Equal yun. Dun sa same word ni Jesus, pag nag-isip ka na parang tao, nag-iisip ka na parang si Satanas. The carnal mind is a satanic mind. Kaya diretso, parang kausap ni Jesus si Satanas eh. Hindi naman si Peter si Satan. Pero yung way of thinking niya ay satanic. Kaya wag nating isipin na ang mga falsehood, ang carnality ay somehow safe. Ang carnal mind ay safe, worldly mind, worldly way of thinking safe. No, that's satanic. Hindi yung may mga sungay-sungay lang ang satanic. Ito mismo ay satanic, sabi ni Jesus. Kay Satanas, ang ganitong klase ng makamundo at karnal na pag-iisip. The idea of a suffering Christ is surprising, confusing, and illogical to the carnal mind. Ang konsepto ng isang nagdurusang Mesiyas ay nakakagulat, nakakalito, at hindi makatwiran sa isang karnal na isipan. Dahil sa isipan ng tao, ang palaging iniisip ng tao is to escape suffering. Yun yung mindset ni Peter. Yun yung ayaw mangyari ni Peter tungkol kay Jesus. Magsasuffer si Jesus, papatay siya, re-reject siya, at sabi ni Peter, no way. Panginoon, may mga instance pa nga, di ba, si Peter na sinabi, hindi ko hayaang mangyari yan. Hindi ko hayaang mag-suffer ka, Jesus. But ang sabi ni Jesus, that is a satanic mind. That's a worldly mind. Yun ay human concern ng palaging pagtakbo mula sa suffering, pagtakbo mula sa paghihirap, pagtakbo mula sa sakit. Hindi yan ang isipan ng Diyos. Yan ang isipan ng tao. Yan ang isipan ni Satanas. Yan yung dahilan kung bakit in good conscience, with good motive, si Peter, nung sinabi niya kay Jesus, ayaw niyang magdusa si Jesus.
Pero yung ganong klase ng kaisipan ay hindi sa Diyos. Yung palaging takas ng takas sa pagdurusa ay hindi sa Diyos. Yung pagtakas sa pagdurusa ay hindi sa Diyos. It is a satanic frame of mind to expect salvation without suffering. Salvation without pain. Salvation without death. Remember the temptation of Satan to Jesus. In Matthew chapter 4, kababaptize pa lang ni Jesus. Ano na ang temptation niya kay Jesus? Yung final temptation niya, ibibigay ko sa iyo lahat. Tinatapatan niya yung plano ng Diyos Ama. Ang plano ng Diyos Ama, magdurusa si Jesus bago siya mabuhay na muli. Ang plano ng Ama, magdudusa muna yung anak niya bago siya kokoronahan. Pero, ang plano ni Satanas, hindi mo na kailangan magdusa. Jesus, sambahin mo lang ako, here's the reward. Painless, sufferingless. Yan ang plano ni Satanas. May reward ka kaagad. Kaya yan ay isang satanic frame of mind. Salvation without pain, salvation without suffering, and pain and death. Kaya dito natin makikita sa binanggit sa passage natin yung pagiging paradox ng isipan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nag-iisip na parang tayo. Ang isipan ng Diyos ay hindi katulad ng isipan natin. Akala natin tayo na yung tama na mag-isip. Ako na yung pinaka-logical. Pero pansinin niyo sa Valley of Vision. Sabi sa Valley of Vision, let me learn by paradox that the way down is the way up, that to be low is to be high, that the broken heart is the healed heart, that the contrite spirit is the rejoicing spirit, that the repenting soul is the victorious soul, that to have nothing is to possess all, that to bear the cross is to wear the crown, that to give is to receive, that the valley is the place of vision. Kaya yung prayer ng mga Puritan, sabi nila, let me find thy light in my darkness, thy life in my death, thy joy in my sorrow, thy grace in my sin, thy riches in my poverty, thy glory in my valley. Because, brethren, Isaiah 55 verses 8 to 9 says, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so our God's ways are higher than yours, and His thoughts are higher than your thoughts. Mas kabalintunaan yung ganitong klase ng pamamaraan at isipan ng Diyos. Hindi katulad natin. Ang kataasan ay natatagpuan sa kababaan. Ang kasiyahan spiritual ay sa pagkabasag ng puso. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng isang Hesukristo. It is a rejection, suffering, death, and resurrection that is the path of the redeeming Christ, which, by the way, is unacceptable to the carnal mind. Hindi nila maisip, hindi nila matanggap na ganyan. But the way of the gospel is the way of the cross. The shape of the gospel is the shape of the cross. Walang kaligtasan kung walang krus. Walang kaligtasan kung hindi pinako si Jesus. Here's a thought experiment. Alam ko na pag-usapan nyo na to kasama ng iba nyo mga kaibigan, ibang mga close nyo. Pero isa sa mga common kwentuhan, papaano mo gustong mamatay? Papaano mo gustong mamatay? At ang common answer, pag may mga nagkikwentuhan, gusto ko mamatay ako habang tulog. Ganun palagi yung sagot. Gusto ko hindi ko na maramdaman, wala na lang. Mamatay ako ng
minimal suffering as possible. Yan, gusto ko mamatay ako, tulog. Sino ba namang, gusto masaktan? Gusto ko, so pinakamasakit. Walang ganon. But what if, kalooban ng Diyos na mamatay ka sa pinakamasakit na paraan that is possible to men? What if? What if that is the will of God for you? Paano ang kalooban ng Diyos ng paraan ng kamatayan mo yung pinakamasakit na posible sa tao? Tatanggapin mo ba yon? Tatanggihan mo ba yon? And brethren, I would submit to you that Jesus Christ accepted it. It is the plan of God the Father na ang bugtong niyang anak ay mamatay sa pinakamasakit na paraan na posible sa lahat. When Jesus died on that cross, He died in the most painful, worst death possible. This is the gospel. Nung namatay si Jesus, ang naranasan niya ay hindi katulad nung naranasan ng mga katabi niya sa krus. Magkaiba sila. Magkaiba silang naranasan. Dahil ang naranasan ni Jesus ay ang puot at galit. Ang buong kopa ng galit ng Diyos. And Jesus did it willingly. The Father said, "Will you take it?" And Jesus said, "Yes." For the salvation of sinners, yes. For the redemption of God's beloved, yes. Jesus did it willingly, undeservingly, yet for the sins of others. Tinanggap niya ang buong sakit. Kaya tayo mga mananampalataya, magkaroon ka ng pagpapanariwa sa isipan, magkaroon ka ng consciousness na ang kaligtasan ng Diyos ay kabaliktaran ng walang sakit na kaligtasan na nasa imahinasyon ng tao. They think, madali lang yung salvation. Dali lang yan. It's not. It's not. Jesus died the worst death in history ever. Meron tayong kino-confess sa ating Apostles' Creed na kailangan explain. May dalawang issue tayo sa Apostles' Creed. Yung isa, we believe in the Holy Catholic Church, Universal Church. Pero yung isa, He descended to hell. Nakalagay sa Apostles' Creed, Jesus descended to hell. Of course, hindi yung literal na pumunta si Jesus sa impyerno, hindi tayo naniniwala na pagkatapos siya ipako sa krus, yung kaluluwa niya ay pumunta sa impyerno. That is not what the Apostles' Creed is saying. Ang sinasabi lang nun, Jesus descended to the grave. Kasi yung word na grave ay katulad ng word na hell dun sa Book of Acts. Sinasabi lang dun, Jesus descended to the grave. Sinasabi nun that Jesus was surely dead. Siya ay pumunta sa estado ng kamatayan. However, we do not deny that Jesus experienced hell. Nakaranas si Jesus ng impyerno. Hindi dahil pumunta siya sa impyerno, kung hindi ang impyerno ay binuhos sa kanya sa krus. It's the other way around. Hell descended to Jesus. Bumagsak ang impyerno sa kanya. Ibinuhos ang impyerno sa kanya nung nandun siya sa krus ng Kalbaryo. At the cross, He suffered the full wrath, full cup of the wrath of God. Siya ay iniwan, siya ay inabandona, siya ay kinundena, siya ay nakaranas ng kadiliman, siya ay mag-isa, siya ay sinumpa, siya ay walang kasiyahan. Naranasan niya yung buong galit ng Diyos na minamahal niya. Yung Diyos na minamahal niya, yung Ama na pinakamamahal niya, galit sa Kanya.
That is hell. That's why, brethren, when we think of the cross of Christ, you think of hell. Ang krus ni Jesus ay impyerno. And Jesus suffered this for us. He carried that cross for our sins. That is what it takes to be prophesied Christ. Hindi to walk in the park. Hindi to wala lang. Siya ay bumaba para maranasan yon, para pagkatapos ng 3 araw, tagumpay, mabuhay mula sa mga patay. But number 2, what it takes to be a Christian disciple. Ano naman ang kahulugan ng pagiging isang Kristiyanong disipulo? Sabi ni Jesus sa verse 34, whoever, katatapos niya lang explain kung ano yung mangyayari sa kanya. Ngayon sabi niya, okay, crowd, halika kayo, meron akong sasabihin. Sabi ni Jesus, verse 34, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. Deny themselves, take up their cross, and follow me. Kung sino man ang gustong maging disipulo ni Jesus, you do this. Tanggihan mo ang sarili mo, pasanin mo ang krus mo, at sundan mo si Jesus. Kung gusto mong maging isang disipulo. But ano bang ibig sabihin ng cross dito? Ano ibig sabihin ng carrying your cross? Para maging isang disipulo. May dalawa tayong titignan na kahulugan para maintindihan natin yung cross. Una, nandun na mismo sa sinabi ni Jesus. Synonymous yung mga yon. So sinabi ni Jesus na deny yourself, carry your cross. It's the same. Ang ibig sabihin ng carrying your cross ay denial of self. Pero yung word na deny, itanggi, yan mismo yung word na ginamit sa Bible nung tinanggi ni Peter si Jesus. Itanggi, i-renounce, na wala siyang relasyon dito, cut off. Yung association, I denounce you, I deny you, hindi kita kilala. Hindi ko kilala yung Jesus na yan, sabi ni Peter. Yun yung binabanggit ni Jesus. Pag sabi, deny yourself. Itanggi mo yung sarili mo. Putulin mo yung dating relasyon mo sa sarili mo. May dati kang relasyon sa sarili mo, that should stop. Itong self-denial is an intentional disowning of the self. Stepping away from the relationship with the self as primary. Dahil nung hindi pa sila disciples, ang palagi nilang sinusundan, sarili. Ang una palagi, sarili. Ako. Wala dito si Light ngayon, saka si Lori, pero yan ay nagsisimulang lumabas sa bibig. Me. Puro ganun. Puro siya na palagi. Ganyan ang tao. Ako. Sarili. Sabi ni Jesus, kung gusto mo maging disciple ko, stop that. Hindi na yan ang dapat. Hindi na ako. You cut off that kind of relationship with yourself. Pero hindi sinasabi dito na yung self ay masama. Sinasabi lang na hindi siya ang dapat maging pangunahin. Sinasabi na hindi sarili mo ang pangunahin. Ganon din, yung ibig sabihin ng carrying your cross, there is a historical meaning. Sinabi na ni Jesus yung una na siya ay mamamatay, may implication na doon ng cross. Kaya sinabi ni Jesus, kayo naman, ikikerry nyo rin yung cross. Ano bang ibig sabihin ng cross sa panahon ng Roman period? Ang ibig sabihin nun ay may isang tao na rebelde sa gobyerno na natalo. Nahuli na siya. Ayaw niya magpasakop sa Roman government, may nilabag siyang mga batas, ngayon nahuli na siya, wala na siyang takas. Forceful submission. Pasan-pasan niya na yung cross, i-execute na siya. Isa siyang rebelde na nahuli, na ngayon ay puwersahang sinakop. Puwersahang sumusunod na ngayon. Ganyan yung itsura ng carrying your cross dati. Pinapasan niya yung cross papunta doon sa lugar kung saan siya bibitayin. So, ang ibig sabihin, pag sinabi ni Jesus na carry your cross,
May rebelding ikaw na natalo na kailangan sumuko na sa bagong otoridad. You carry your cross. There is a new authority. At walang iba yon kung hindi si Jesus. Kaya sunod-sunod Deny yourself, carry your cross, follow me. Deny yourself, carry your cross, follow me. Ako na. Ako na yung otoridad. Hindi na ikaw, sarili mo, ibaba mo, pasanin mo, yung krus, ako na ang otoridad. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang disipulo. Yan ang pagpasan sa krus. Jesus calls us for self-denial and cross-bearing all the while He's claiming authority. Ako na ang otoridad ngayon. Kaya kapag naintindihan lang natin yung carrying your cross na yon, saka lang natin maintindihan yung verse 35 hanggang 38. Kasi pagkatapos yung sabihin yon, saka lang sinabi ni Jesus, kung sino yung ililigtas yung buhay nila, sila ang mawawala ng buhay. Kung sino yung isusuko yung buhay nila, sila yung maliligtas. Verse 35. Kaya sinabi ni Jesus na, anong mangyayari sa'yo? Makamtan mo man ang buong mundo. Self. Kung mawawala naman ang kaluluwa mo. Kaya sinabi ni Jesus, kung sino man ang nagkakahiya sa akin, hindi self ang dininay. Si Jesus ang dininay. Ay, kakahiya ko rin siya sa harapan ng Diyos Ama. Christian discipleship means a life of self-denial, selflessness, and sacrifice under the authority of Christ. Ang pagiging isang Kristiyanong alagad ay isang buhay ng pagtatanggi sa sarili, pagsasakripisyo sa ilalim ng otoridad ni Kristo Jesus. That is what it means to be a disciple. Alagad, tagasunod, Kristiyano. Gusto ko i-qualify na hindi magkatulad yung krus ni Jesus at yung krus natin. Hindi magkatulad yung krus ni Jesus at yung krus natin 100%. Dahil yung krus ni Jesus, it cannot be duplicated, but it should be imitated by disciples. We cannot duplicate the cross of Jesus, but Jesus calls us to imitate that cross. Dahil yung krus niya ay nakapagliligtas, yung krus natin ay para sa pagiging alagad. Pero nauna na si Jesus. Nauna siyang pumasa ng krus, sa kanya tayo tinawag na pasanin yung krus natin. That is our Christ. May isang African proverb, Zambian proverb. Sabi dun sa isang proverb na yon, kapag tinuro mo daw yung buwan sa isang bata, hindi daw nila titignan yung buwan. Ang titignan daw nila yung daliri mo. Hindi nila titignan yung tinuturo mo. Ang titignan nila yung pinantuturo mo. Ang ibig sabihin noon ay madalas nakatingin yung mga mas bata sa ginagawa natin kaysa sa sinasabi natin. Mas nakatingin sila sa kilos, gawa, aksyon kaysa sa tinuturo mo mismo verbally. And you know, Jesus did both. Hindi lang si Jesus turo, pinakita niya, disciples, ganito pumasa ng cross. Ganito itanggi yung sarili. Ganito magsakripisyo. Ganito itanggi yung sarili bilang pangunahin. Father, let this cup pass from me, but not my will, yet yours be done. This is how you do it. Nauna si Jesus bago sila. Pinakita niya muna kung paano pumasa ng krus bago niya sinabihan na pasanin nila yung krus. Hindi lang nag-uutos si Jesus na pumasa ng krus na hindi niya unang ginawa. He did it for savingly, for us to do it sanctifyingly. Therefore, humbly and happily shoulder the cost of being a disciple of Jesus. Sana ay masaya at mapagpakumbaba mong ilagay sa mga balikat mo ang krus mo bilang isang disipulo ni Jesus. Ang kalooban ba ni Jesus
Sinakop na ba nito ang mga pangarap mo? Ang kalooban ni Jesus, ang misyon niya, sinakop na ba nito ang mga paghahangad mo? Ang mga plano ni Jesus, nilamon na ba nito ang lahat ng mga inaasam mo? Has the will of Jesus conquered your will? Has the plans of Jesus swallowed your goals? Has the mission of Jesus conquered your aspirations? O baka naman, meron ka pang mga pangarap, meron ka pang mga paghahangad, meron ka pang mga goal kung saan wala doon si Jesus. Kung saan ayaw mong pakialaman yun ni Jesus. Na ayaw mong sakupin yun ni Jesus. Kung meron ka pa na mga bahagi ng buhay mo kung saan hindi ito nasa ilalim ng paghahari ni Jesus, you have not denied yourself. Meron ka pang hindi tinatanggi sa sarili mo. Hindi mo pa tinatanggi yung sarili mo. Saang bahagi ng buhay mo na ikaw pa rin ang nasusunod. Ikaw pa rin ang hari. Ikaw pa rin ang may final say. Evaluate yourself. Saang bahagi ng buhay mo, ikaw pa rin ang Kristo. If you cannot and will not deny yourself, you cannot be a disciple of Jesus. It's very clear sa passage natin. Very clear. Those are not my words, that's the words of Jesus. If you want to be my disciple, deny yourself, take up your cross, follow me. If you will not do this, you cannot be His disciple. Kahit anong sabi mo na disipulo ka ni Jesus, kung hindi mo pinapasa ng cross mo, you're not. That's a fact, that's the truth, you're not. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer sa kanyang book na The Cost of Discipleship, sabi niya, when Christ calls a man, He bids him to come and die. At galing yun sa passage natin. Galing yun dito. Pag tumatawag daw si Jesus, lumapit kayo sa akin, ang sinasabi niya, mamatay kayo sa sarili nyo. Hindi na ikaw ang masusunod. Hindi na ikaw ang hari. Hindi na ikaw ang Panginoon. Ako na. You evaluate yourself. May mga parte pa ba ng buhay mo na ikaw ang in command? Ikaw ang in command. Sana'y tanggihan mo ang sarili mo, pasanin mo ang krus at buo mong sundin ang Panginoon. Sana hindi mo iligtas ang sarili mo kung hindi mawala ka sa sarili mo para sa Panginoon. Sana hindi mo i-prefer na makuha mo ang lahat sa mundong to, kapalit ang kaluluwa mo. Sana hindi mo ikahiya si Jesus. Sana itanggi mo ang sarili mo at makita mo ang tunay na buhay kay Jesus. Let go of life and be at the disposal of Jesus. Be at the disposal of the Lord Jesus. May isang missionary, ang pangalan niya ay si James Calvert sa history. At missionary siya sa Fiji Island. Siguro sa panahon lang, hindi pa tourist destination yan, no? Pag sinabing Fiji ngayon, ano yan eh, tourist destination yan eh. Sa panahon nila, yun ay lugar ng mga cannibal. At missionary siya doon. Papunta sila doon. At yung captain ng barko na sinasakyan nila, sabi nung captain, kala James Calvert, sabi niya, you will lose your life and the lives of those with you if you go amongst such savages. Wini-warningan sila ng captain. Sabi ng kapitan ng barko, pag tinuloy niyo yan, mamamatay kayo lahat. Mamamatay kayo. Ang dinidiscourage niya ito mga missionaries. At ito yung response ni Calvert. Sabi niya, we died before we came here. Namatay na kami bago pa kami pumunta dito. At ano ibig niyang sabihin? The exact same thing which Jesus is saying here. Hindi na sa amin ang buhay namin, sa Kanya na to.
Namatay na kami bago pa kami pumunta dito. We have died to self. It's not ours anymore. Lahat ng pag-iisip namin, lahat ng buhay namin, sa Kanya. Dito sa akin. Matagal na akong namatay sa sarili ko. Hindi na ako matatakot dyan. So this is my question for you. Have you died before you came here? Namatay ka na ba bago ka pumunta dito? Namatay ka na ba sa sarili mo? Have you denied yourself before you came here? And this is my appeal to you. Die to yourself before you go home. Sana hindi matapos yung araw na to na buhay ka pa rin sa sarili mo. Ikaw pa rin ang Panginoon mo. Hindi mo pa pinapasa ng krus. Brethren, friends, die to yourself before you go home. Bilang pagtatapos, lahat ng bansa ay may sarili-sarili nilang unique identity. Bawat kingdom, bawat country may kanya-kanyang uniqueness. At ang kaharian ng Diyos ay may pagiging unique. Ang kaharian ng Diyos ay unique dahil ito ay isang kaharian na punong-puno ng krus. Mula sa hari nito, merong krus. At lahat ng miyembro ng kaharian ni Jesus ay may kanya-kanyang krus. Ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng mga krus. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa mapanghamon, sobering na mga salita at katuruan mula kay Jesus. Turuan niyo po kami, O Diyos. Turuan niyo po kami na kami manalig sa krus ni Jesus. At sa pananalig na yon, pasanin namin ang kanya-kanya naming krus. Na hindi na kami ang pangunahin. Pinupuri ka namin, O Diyos, at inihiling namin ito sa pangalan ng naunang bumuhat ng krus si Jesus. Amen.